Nasungkit ng pelikula ni Kathryn Bernardo na A Very Good Girl ang Bronze Award para sa Best Asia's Feature Film sa Content Asia Award 2024. Nakuha naman ng trespasser ng Nippon TV ng Japan ang Gold Award habang Silver Award naman ang napanalunan ng isa pang Filipino film, ang Firefly ng GMA Picture. Hindi man pinalad na makuha ang top award para sa nasabing kategory ay masaya at nagbunyi pa rin ang mga fan ng aktres sa international achievement ng kanyang pelikula. Umulan nga sa mga social media platform ang mga pagbati kay Kathryn at sa mga bumubuo ng pelikula. Maski ang ina ni Kathryn Bernardo na si Men Bernardo ay nag-post din ng congratulations sa kanyang social media account. Sinier naman ni Kathryn sa kanyang Instagram story ang post ng kanyang ina. Hopeful naman ang mga fan ni Kathryn na manominate naman siya bilang Best Actress sa mga international award show. Samantala, palalim na ng palalim ang pagkakaibigan ni Nadine Luiste at Kathryn Bernardo matapos kasing pag-usapan ang pagpalo ng dalawa sa isa't isa sa Instagram. Muli na namang nagbunyi ang kanilang mga fans sa online world. Napansin nilang super like si Nadine sa Instagram post ng preview magazine about Kathryn. Mukhang tuluyan na ngang giniba ng dalawa ang gap between them. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang mga video nila together sa isang party sa BGC. Kitang-kita na wala silang ilangan sa isa't isa. Salamat kay Nadine at kay Kathryn dahil nabawasan ang mga magkakaaway at nagpapasaringan sa social media. Quit na rin sa mga hanash ang mga fan nila. Next in line na nga ba sa kanila ang proyektong pagsasamahan? Well, super excited na ang lahat. Sana nga matupad na ito. O eto, sige, total pag-usapan na natin si Kathryn. Hindi ba? Kathryn na din nag-ala Nora, Vilma, Sharon, Maricel, Judy Ann, Claudine, Marian, Angel. Wow! Yung birthday ni Dr. Ivy. Kasi kung saan pareho silang mga endorser. Kasi 'di ba, laging si Nadine ang sinasabong lagi noon kay Kathryn Bernardo. Pero sa ngayon ba, sa tingin mo, in terms of career, kaya lang kasi syempre, hindi naging rin, kasi naging box office queen na rin naman si 'di ba, there was a time yung horror film ni ni Nadine, tapos number one sa Metro Manila Film Festival. Tapos naging na rin naman siya, best actress din naman siya, nakailang awards na rin naman si Nadine. So sila talaga yung pinagko-compete kasi syempre medyo si Julia Montes nag-iba na ng discard sa career niya, pero si Nandi, so para silang kaya kino-compare parang Nora Vilma. Nora Vilma na naging magkaibigan din. Nakikita pinagdidikit There was a time, di ba, Sharon, Maricel, I'm sure witness ka kung paano magkira-kira ang mga fans. And then, pero nauna muna Sharon and Snooki. Talaga. Okay. Di ba, no? Tapos naging Sharon, Maricel. Tapos naging Sharon, Pops Fernandez sa concert naman. Correct. Pero ang naano ko kasi talaga dati, Maricel. Sharon, Maricel, napanood ko talaga yung kung paano parang ginagatungan sila para mag-away. Yung mga parinigan pa, patot sa dahan pa nung kung anik nung I'm sure gawain yun ng mga reporter nung Tsaka ng mga fans kapag sa mga awards. Sa akin naman, parang hindi sila pwedeng maging Nora Vilma in terms of wala akong nakikitang dahil ba kumita ang pelikula ni Nadine, dahil kumita. Kasi certified box office queen na si si Kathryn. Okay. Si Nadine naman, ilang pelikula, 2, 3. Yung Diary ng Pangit. Kumita naman Tapos yun. Ito yung mga horror niya. Yung mga horror niya. Nakailang horror film na ba si Nadine? 2. Pangalawa, parang hindi ko pa pwedeng sabihin. Siguro in terms of social media impact. Okay. Baka pwede ha. Kasi si Nadine tinatawag presidente. Diba? Si Kathryn tinatawag naman siyang box office queen. Baka doon sa social media, pero in terms of career sa showbiz parang hindi. Kasi modesty aside naman, ang laki naman ng talaga ng iambag naman itong si Nadine sa box hindi si Kathryn pala, sorry. Si Kathryn
pagdating sa box office. Ng Philippine show business or ng movies. Diba? Parang wala pa So, doon sa for you, hindi si Nadine ang dapat na sinasabong kay Catherine. Hindi, kasi nag-iisa lang si Catherine eh. So walang Nora, parang walang Nora Vilma. Walang Nora Vilma. Walang Vilma kay Nora, gano'n? Walang Vilma kay Nora, walang Maricel kay Sharon, walang kay Claudine kay walang Julian. Vilma kay Nora, walang Nora kay Vilma, parang or ganyan. Marian kay Angel noon, gano'n. Kasi in fairness naman kay Nadine, meron din naman siyang sarili niya. Di ba, pagdating sa social media, kaya siya tinatawag na Queen of Aesthetics, diba? Correct. Yun nga eh. In terms of paramihan ng fans, ibig mong sabihin, hindi pa lumilevel talaga. Kasi box office ang pinag-uusapan natin dito, ang tinatackle mo eh. Kasi tayo ang basihan ko kasi is box office. Nora Honor, box office. Vilma Santos, ang award ng box office. Meron sila mga sarili talagang mga as in nagkakagulo mga fans. Nadine at kay Catherine, parang sa social media lang eh. Do alam natin marami naman talagang gumagamit ng social media ngayon. Iba rin kasi yung image niya din kasi iba yung sa kanya pang sexy. Yung kay Catherine naman, iba naman yung naman yung sa kanya. Kasi like multi-level naman yung kanyang image. Before kasi ang Julian Santos and Claudine Barreto, nakita mo yung pamamayagpag talaga sa teleserye. Talagang banggaan yan. Banggaan talaga. Ng ladies, ganun ang laban. So, may karapatan na sila yung magka-rival talaga. So, hindi ka naniniwala na parang na si Nadine Carey ang gumagawa tayo kasi noong panahon nung 80s panahon natin, 80s, 90s, mga kasi pumasok 90s. Tayo mga ako pumasok na ako mga pa 90s na 88 na 87 mga ganun. Ngayon ang panahon kasi ang gumagawa naggumagawa ng sabong na ganyan, mga reporter. Correct. Mga scribes na ang basihan nila, merong resibo, merong datos, merong ganyan. Ngayon kasi, kahit sino pwede nang isabong sa kung kanino eh. Hindi ba? So, nahihinaan ka sa ng Nadine? Oo, nahihinaan kay Nadine. Siguro. Actually, sa ngayon kasi, tahimik din kasi siya eh. Wala siyang ganap sa buhay. Oo. I mean, social media lang ang ganap social media. Marami talaga itong si Nadine. Pero, kung tingnan mo ang follower ni Claude. Ayun. Ni Catherine at in terms of followers din, yun ang pinag-uusapan. In terms of followers din. Sa Instagram. At in terms of endorsements, wala naman talagang kakabog kay Catherine. Hindi ko naman minimeno si Nadine ha. Si Nadine dahil multiverse nga siya, dahil tumatawid na siya sa fashion, may mga endorsement din siya, may mga negosyo din siya. Pero when it comes to showbiz career, acting career, parang hindi pa. Ngayon dapat kasi magka-level yun eh, 'di ba? Parang sabay. O ilan? In terms of Instagram followers, of course, ang number one dyan talaga si Ann Curtis. So sikat ng 20.8 million. Si Catherine ay 20.6 million. Si Nadine ay 12.8. Masyadong malaki yung difference. Kaya lang siguro, like halimbawa, na-mention mo si Ann Curtis. Si Ann Curtis, malakas din naman siya, pero nag-iisa lang siya. Oo. Wala ring kalaban. Meron ba siya? Meron ba siyang katapat? Yun nga rin, Di ba wala, Wala siyang katapat. Not even Vice Ganda, walang katapat. So, yung mga ganon, baka pwedeng ganon nga si Catherine, ang walang katapat? Walang katapat si Catherine. Hindi naman natin pwedeng itapat si Catherine tsaka si Kim Chiu. Kasi iba naman ibang genre. Baka pwede rin silang dalawa. Kung tutuusin, kung gagawa tayo ng sabong, pwede si Catherine at saka si Kim Chiu. Pero pagdating nga sa box office, di ba? Kasi usually sa atin, ang pinagko-compare talaga, yung halos sabay halos sabay nagsimula at halos sabay nagbabanggaan talaga. Nagbabanggaan, pero hindi magkaiba sila ng pati kasi ito si Catherine kasi iba na yung niya, more on serious na siya. Hindi siya romantic comedy na na doon lang. Unlike kay Kim Chiu, 'di ba? Yung nakilala sa kanya, rom-com siya talaga. Dati ang rom-com queen ay si Sarah Geronimo. Tapos sumunod diyan ay si Tony Gonzaga. 'Di ba ngayon? Eto na ngayon si Kim. Naging dahil sunod-sunod ng mga rom-com niya na kumita din naman. Tapos ito nga si Nadine, mula nung kumawala siya dun sa rom-com nila ni Daniel Padilla. Si Nadine?
Si Catherine. Kasi panahon din eh. Si Catherine. Nalilito na rin ako. Si Catherine. Ito na lang yan, Dre. Kasi, si Nadine kasi, biglang lumayo talaga sa Love Team era eh. Biglang umayaw na doon sa mga James. Hindi to si Catherine na Nadine to. Si Nadine kasi, di ba? Ayaw umayaw na ng mga Jaden. To be honest, ang lakas naman din ng Jaden nung araw. James Reid and Nadine Lustre. Kaya lang nga, nagkaroon sila ng sarili-sarili nilang. Tsaka hindi yan ang path na gusto maganda talaga nila. Sana kung na-maintain noon ang James at saka ang Jaden, ano? Oo, kaya kasi nga merong Lisken, di ba? Kaya nga, noon talaga, yun talaga pinagsasabong din ng ABS-CBN. Talagang sabay-sabay yung mga teleserye. Yan, magkakalaban. Pero yun nga lang, biglang humiwalay na tong Jaden, biglang ayun na. Oo, naghiwalay. So nawala ng gana. To be honest, nawala ng gana ang mga fans kasi, di ba? Siyempre, hindi pa nga masyadong na-achieve ng Jaden ang na-achieve ng, let's face it, ng Katniel noon. Diba? So parang nawala agad. So kaya lang nga, in terms of, kasi naman, sumira din kasi ng record si Catherine. Kaya ang hirap naman abutin ng iba. Mahirap talaga siyang abutin. Parang isang milagro na lang kung merong agad-agad na makakatapat kay Catherine. Oo. Ibang level kasi yung Marian Rivera eh. Yung Dong yan. Wala na yun. Hindi pwedeng i-ano yun doon. Hindi, tsaka hindi na age bracket yan. Yun nga, sa age bracket din kasi. Wala, So, for you, walang competition when it comes to showbiz career. Ang Nadine and Catherine. Malayo sa Nora Vilma. Huwag magagalit sa akin ng Nadine ha, kasi practical, magpakatotoo tayo. Gusto nyo mang isabong or itapat si Nadine kay Catherine, papayag ba ang Catherine, mga Catherine fans? Di ba parang, siguro yung iba, dahil parang gusto lang magkaroon siguro ng parang rivalry, pero sa akin hindi talaga sila magkaparehas. Kaya siguro ngayon, iba rin kasi yung image kasi ni Nadine. Si Catherine wala naman siyang ka-live-in. Si Nadine meron. Hindi ko alam yan. Ka-live-in dati. Ka-live-in dati. Nag-live-in sila ni James. Oo naman, di ba? True naman yun. Kaya naghiwalay sila, kanya-kanyang hakutan na ng gamit yung mga. Nalungkot na mga fanay noon.